Mga kababayan, ako si Baltazar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat dilim ay may kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para sa mga kaibigan nating adik sa kilabot at kababalaghan at siguraduhing updated kayo sa bawat orihinal na Tagalog horror story na aking ihahatid. Ngayon, saksihan natin ang paglalakbay ni Rodel, isang lalaking nagnanais makatakas sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit sa isang lumang libro sa Quiapo, magsisimula ang kanyang tunay na bangungot sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang misteryosang babae ang magpapabago sa kanyang mundo. Ngunit mag-ingat, hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng totoo ay nakikita. Sa gitna ng abalang kalsada ng Makati, makikita si Rodel na nakaupo sa kanyang cubicle na papalibutan ng mga modernong teknolohiya at abala sa trabaho ang kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa computer screen, ngunit ang isipan ay lumilipad sa ibang lugar, sa isang mundong malayo sa ingay at gulo ng opisina. Habang nagtatrabaho, mababanaag sa mukha ni Rodel ang pagkabagot at pangarap na makatakas sa rutinang buhay. Minsan siyang sinaway ng kanyang boss dahil sa pagguhit ng mga kakaibang larawan sa kanyang notepad sa halip na magtrabaho. "Rodel, ano ba yung ginagawa mo? Mag-focus ka naman sa trabaho." Sita ng kanyang boss habang ang ibang mga katrabaho ay sumulyap sa kanya na may halong pagtataka at pagkainis. Sa isang coffee break, pinagtawanan si Rodel ng kanyang mga katrabaho dahil sa kanyang malikot na imahinasyon. "Hoy Rodel, saan mo na naman nakuha yung mga kwentong kababalaghan mo?" Pangungutya ng isa sa mga senior employees habang ang iba ay nagtatawanan. Pakiramdam ni Rodel ay para siyang isang estranghero sa sarili niyang mundo, hindi nauunawaan at laging pinaparusahan dahil sa kanyang mga ideya. Sa pag-uwi, dumaan si Rodel sa isang ukay-ukay sa may Quiapo at doon niya natagpuan ang isang lumang libro ng mga alamat. Ang mga pahina ay puno ng alikabok at ang mga letra ay halos mabura na, ngunit para kay Rodel, ito ay isang kayamanan. Sa kanyang pagbabasa, tila siya ay naglalakbay sa ibang mundo malayo sa kanyang realidad. Ang mga kwento ng aswang, tikbalang at diwata ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang aliw, isang pagtakas mula sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang kanyang paglalakbay sa mundo ng mga alamat ay magdadala sa kanya sa isang hindi inaasahang pagkikita na magbabago sa kanyang buhay. Ano kaya ang mangyayari kapag ang mga pahina ng libro ay naging tunay na daigdig? Isang mapanglaw na gabi sa Tagaytay, matapos ang team building, nagmaneho si Rodel pauwi sa Maynila, ngunit bigla siyang naaksidente dahil sa malakas na ulan at mahirap na visibility sa daan. Ang kanyang sasakyan ay sumadsad sa gilid ng daan at ang mga ilaw mula sa headlight ay kumikislap-kislap sa kadiliman. Sa kanyang pagtayo mula sa naaksidenteng sasakyan, lumapit ang isang babae na may mahabang buhok at maputlang balat, si Leila, na nag-alok ng tulong at nagpakita ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba? Kailangan mo ng tulong?" Tanong ni Leila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sa kabila ng kanyang pagkabigla, naramdaman ni Rodel ang isang kakaibang ginhawa sa presensya ng estrangherang ito. Sa isang karinderya malapit sa lugar ng aksidente, nag-usap sina Rodel at Leila tungkol sa kanilang mga hilig. Nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa mga alamat at misteryo. At dito'y naramdaman ni Rodel ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon. "Alam mo ba yung tungkol sa Maria Labo?"
Tanong ni Leila habang ang kanilang mga mata ay nagtatagpo. Oo, yung aswang na nagluluto ng sarili niyang anak, di ba? Tugon ni Rodel, sabay silang napangiti sa pagkakatuklas ng kanilang magkatulad na interes. Ang gabi ay lumalalim at ang mga anino ay nagsisimulang maglaro sa kanilang paligid. Ngunit sa pagitan ni Rodel at Leila, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, may mga lihim na nag-aabang sa dilim. Mga lihim na maaaring magdulot ng panganib, hindi lang sa kanilang bagong tuklas na pagkakaibigan, kundi pati na rin sa kanilang mga kaluluwa. Ano kaya ang mga lihim na ito at paano nila haharapin ang mga ito? Sa ilalim ng lilim ng mga puno sa isang lumang parke sa Maynila, magkahawak kamay na naglalakad sina Rodel at Leila. Ang tahimik nilang mundo ay biglang nabulabog ng isang grupo ng mga kabataan ang nang-asar kay Leila dahil sa kanyang lumang damit at pulseras. Ano yan, antigo, pangungutya ng isa habang tawanan ng iba. Ngunit hindi nagpatinag si Rodel. Sa halip, ipinagtanggol niya si Leila sa harap ng mga kabataan. Hindi niyo ba alam na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo? Mariing sabi ni Rodel, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagiging matapang at mapagmalasakit. Tila humanga si Leila sa kanyang tapang at ang mga kabataan ay unti-unting nag-alisan, dala ang kanilang hiya. Bilang pasasalamat, dinala ni Rodel si Leila sa isang tindahan ng alahas sa Binondo. Pumili siya ng isang magandang kwintas na may simpleng disenyo na tila sumisimbolo sa kanilang payak, ngunit tunay na pagkakaibigan. Para sa iyo, Leila, sana'y palitan na nito ang pulseras mong luma, sabi ni Rodel habang iniaabot ang kwintas. Nang sumapit ang gabi sa tabi ng Manila Bay, ang simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang katahimikan. Sa ilalim ng mga bituin, nagtama ang kanilang mga mata at nagpalitan ng mga ngiti. Ang mga ngiting iyon ay nagpahiwatig ng isang mas malalim na damdamin na tila ba ang kanilang mga puso ay nag-uusap nang hindi gumagamit ng anumang salita. Ang romantikong sandaling iyon ay nagmarka ng isang bagong yugto sa kanilang relasyon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang tanong ang nag-umpisang bumagabag kay Rodel. Bakit nga ba hindi pa rin tinatanggal ni Leila ang kanyang sirang pulseras kahit na may bago na siyang kwintas? Sa opisina, lalo pang umigting ang kanyang pagtataka nang mapansin niyang hindi pa rin ito tinatanggal ni Leila. Nagtaka si Rodel, ngunit pinili niyang hindi na lang ito pansinin. Iniisip na baka may sentimental na halaga ito para kay Leila. Sa isang pagtitipon ng kumpanya, sinubukan ni Rodel na ipakilala si Leila sa kanyang mga katrabaho, ngunit tila hindi siya nakikita ng iba. Ang kanyang pagtatangka ay nagdulot ng pagdududa at bulong-bulungan sa opisina. Bakit parang ikaw lang ang nakakakita sa kanya, Rodel? Tanong ng isang katrabaho. Sa kabila ng mga negatibong komento, hindi nagpatinag si Rodel at nanatiling matatag ang kanilang relasyon. Isang romantikong gabi sa Luneta Park, sa ilalim ng mapang-akit na liwanag ng buwan, nagkaroon sila ng isang espesyal na sandali. Ang kanilang mga labi ay naglapit at sa gitna ng tahimik na parke, nagpalitan sila ng isang halik na puno ng pagmamahal at pangako. Ngunit ang romantikong sandaling iyon ay mabilis na mapapalitan ng takot at pagkabigla dahil ang susunod na madidiskubre ni Rodel ay magpapabago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lumang bahay sa Intramuros na nagtatago ng isang lihim ay malapit ng magbukas ng kanyang pintuan sa katotohanan na hindi inaasahan ni Rodel.
Hingal at pawisan si Rodel habang mabilis na naglalakad pabalik sa bahay ni Leila sa Intramuros. Sa kanyang pagmamadali na makauwi, hindi niya namalayang naiwan pala niya ang kanyang cellphone. Ngunit nang marating niya ang lugar, ang dating maaliwalas at maayos na bahay na kanilang tambayan ay tila naglaho at sa harap niya ay isang lumang gusaling sira-sira na lamang ang nakatayo. Sa loob ng bahay, sa gitna ng mga gumuhong pader at nagkalat na alikabok, isang kakatwang tanawin ang bumungad kay Rodel. Sa isang sulok may nakita siyang manika na nakasuot ng kwintas na binili niya para kay Leila. Nakakabit sa kwintas ang kanyang cellphone na tila sinasadyang ilagay doon para sa kanya. "Leila?" Mahinang tawag ni Rodel, ngunit ang tanging sumagot ay ang malungkot na katahimikan ng gabi. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat at sa kanyang isipan ay nagsimulang mag-echo ang mga alamat na kanyang binabasa. Ang mga pahina ng lumang libro ay tila nagsasalita, nagbabadya ng hindi maipaliwanag na misteryo na ngayon ay kanyang kinahaharap. Sa sobrang takot at pagkalito, tumakbo si Rodel palabas ng bahay, iniwan ang mga alaala at ang manika na tila may sariling buhay. Habang tumatakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan, narinig niya ang mga pabulong na tinig mula sa lumang bahay na tila sumusunod sa kanya, naglalaro sa hangin at bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Habang nagmamaneho pa uwi, patuloy ang pagtunog ng mga bulong sa kanyang isipan. Nagpapaalala sa kanya na ang mga alamat at kwento ay maaaring magkaroon ng katotohanan sa hindi inaasahang paraan. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong lumalim at ang bawat anino ay nagbabanta ng isang hindi nakikitang panganib. Ano ang tunay na kwento sa likod ng misteryosong si Leila at paano haharapin ni Rodel ang katotohanang bumabalot sa kanyang buhay? Ang mga sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang buhay na puno ng hiwaga at takot. Mga kababayan, ang ating aral, hindi lahat ng kagustuhang pagtakas ay nagwawakas sa kaligtasan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Ako si Baltazar. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sa susunod na pag-upload, may bagong takot na naghihintay. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-ingat. Baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo.